And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga mga kapatid ang balita. Nako po, President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan nagsalita na patungkol nga dito mga kapatid sa issue, no? Itong leak na text message mga kababayan na kung saan sinabi di umano ng Pangulo mga kapatid or hinarang di umano ng Pangulo ang nasabing impeachment, no, against kay Vice President Sara Duterte. Nako, magandang pag-usapan to mga kapatid, ano? And dito natin makikita mga kababayan kung gaano kabuti, no, si President Marcos at kung gaano po siya ka professional mga kapatid. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito bago tayo magbigay ng ating personal na opinion. Benedict, may paliwanag ba ang Pangulo bakit niya nasabing hindi importante si VP Sara Duterte? At sa anong konteksto niya sinasabi na hindi ito importante? So ito pala mga kapatid, kinumpirma, no? Kinumpirma po mga kababayan ni President Marcos na lehitimo, no? Lehitimo yung text message na nag-leak, no? And I think galing yata kay Katunying yun. And ito na nga mga kapatid, kinumpirma ni BBM na siya mismo ang nagsabi mga kababayan na harangin, no, or tigilan na yung impeachment against kay Vice President Sara Duterte. Tuloy. Magandang umaga aga, sinabi nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi importante si Vice President Sara Duterte para pag-aksehan pa ng oras sa planong impeachment complaint. Napakasakit naman nun, no? Hindi importante si Vice President Sara Duterte. Kasi nga ba naman mga kababayan, no, legit naman, hindi naman talaga siya importante. Sino ba si Sara Duterte mga kapatid? Isa lang naman siyang hamak na vice presidente sa Pilipinas na wala nang ginawa mga kababayan kundi i-destabilize ang kasalukuyang administrasyon ni President Marcos. Yun lang naman. In terms of mga kapatid, ano, sa kanyang trabaho, wala naman siyang nagawa mga kababayan. 'Di ba? Wala naman siyang nagawa mga kapatid, and imbis na tawag dito gampanan niya yung kanyang gampanan niya yung kanyang trabaho bilang pangalawang pangulo mga kababayan, nagiging busy na siya ngayon mga kapatid sa pag-iwas sa mga issue na binabato laban sa kanya. Particular nga dyan mga kapatid sa confidential funds. And kung titignan natin mga kababayan, ano, compare to Vice President Leni Robredo na kung saan mga kapatid naging busy presidente ni tawag nito ni former President Duterte mga kababayan, ang layo, no? Ang layo kasi nga noong time ni Duterte mga kapatid, noong time ni Digong mga kababayan, ginigipit din naman niya yung vice presidente niya na si Vice President Leni Robredo. Pero mga kapatid, sa kabila ng panggigipit ni Duterte sa kanya, no, dito kay Vice President Leni Robredo, mga kababayan, nandun pa rin ang vice presidente, no? Nagiging visible sa mata ng taong bayan. Samantalang si Sara Duterte mga kapatid, wala, no? Wala po mga kababayan. Hindi siya visible sa mata ng taong bayan. Ang ginagawa lang kasi ni Sara Duterte ngayon mga kabatid is i-boost, no? Binuboost niya ngayon mga kababayan itong adhikain ng kanyang ama na paghati-hatiin mga kabatid ang sambayan ng Pilipinas. Yun ang ginagawa ni Sara Duterte mga kababayan. Compare kay Leni Robredo mga kabatid na sa kabila ng mga batikos laban sa kanyang opisina noong kapanahunan ni Duterte mga kabatid, patuloy ang vice presidente mga kababayan na ginagampanan yung kanyang tungkulin bilang pangalawang pangulo. And doon natin makikita mga kabatid yung dalawang uri, no? Dito natin makikita mga kababayan yung dalawang uri ng mentalidad ng isang leader. Itong isang leader, itong kasalukuyang pangalawang pangulo natin ngayon mga kapatid, violente, no? Violente mag-isip at hindi marunong tumanggap mga kababayan ng kritisismo. Imbes na harapin, no?
Imbes na harapin yung mga binabato sa kanyang mga aligasyon, mga kababayan, patungkol nga dito sa kanyang confidential funds, ang ginagawa niya, mga kapatid, ginagamit niya ito, no? Ginagamit niya ito para lasunin ang utak ng taong bayan. While si Leni Robredo, mga kababayan, no? Si Leni Robredo, mga kapatid, tingnan nyo. Noong kapanahunan ni BP Leni, mga kababayan, ginigipit siya ng administrasyon ni Duterte. But never niya, mga kapatid, dinamay yung kanyang obligasyon, no, bilang pangalawang pangulo, yung kanyang mga duties and responsibilities, mga kababayan. Never dinamay yan ni Leni Robredo, mga kapatid. Ginagampanan ni Leni Robredo pa rin, mga kababayan, no, yung kanyang tungkulin bilang pangalawang pangulo sa kabila ng pang-uusig, mga kapatid, ng administrasyong Duterte sa kanya. Partida yan, mga kababayan, ha. Noong kapanahunan ni Leni Robredo, mga kapatid, lahat ng mga kaalyado ni Vice President Leni Robredo pinakulong ni Duterte, mga kababayan. Isa na nga dyan, no, si Senator Laila de Lima. And ito pa, mga kababayan, maging ang budget ng Office of the Vice President noong time na yun, mga kapatid, ay ginigipit din ni Duterte. Pero mga kapatid, wala tayong violent reactions, no, na nakita kay Vice President Leni Robredo. Napakalaking opposite po talaga, mga kababayan, no, itong si Sara Duterte, mga kapatid. Kasi nga, mga kababayan, imbis na gampanan niya, imbis na magpakitang gila siya sa kabila ng mga batikos laban sa kanya, mga kapatid, tingnan nyo si Sara Duterte ngayon, mga kababayan. Saan ba si Sara Duterte ngayon? Nandun, mga kapatid, no? Ginagamit ang issue para ikampanya, no? Ikampanya yung kanyang mga manok sa susunod na eleksyon, no? Nandun si Sara Duterte nakikiisa sa pagdi-destabilize, no, sa gobyerno ni President Marcos. Nandun si Sara Duterte, mga kapatid, na inaagaw, no, ang atensyon ng taong bayan ngayon para pumabor sa mga hindi magandang adhikain ng bansang China sa ating mga teritoryo. Yan si Sara Duterte, mga kababayan. Tuloy! It ni Pangulong Marcos Jr. hindi makatutulong sa buhay ng isang Pilipino kung maghahain pa ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tama! Sa isang ambush interview kanina sa isang event sa lalawigan ng Quezon, kinumpirma ni PBBM na galing sa kanya ang mensahe na kumalat sa social media. Ito. Well, it was actually private communication but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. Okay. This does not make any difference to even one single Filipino life. Tama. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Tama. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Alam niyo, mga kapatid, tama naman si President Marcos, no? Kasi kung papansinin niya, no, or kung makikiisa siya dito, mga kababayan, dito sa sinasabing impeachment against kay Sara Duterte, mga kapatid, nakita na ng pangulo yan, eh. 'Di ba? Nakita na ni President Marcos, ito patibong lang to ng mga Duterte para itulak ako para mag-declare ng martial law. Kasi, mga kababayan, gaya nga ng sabi ko sa inyo, pag ang impeachment, mga kapatid, laban kay Sara Duterte, nagtuloy-tuloy yan, mga kababayan, magkakaroon talaga ng matinding kaguluhan, mga kapatid, dito sa loob ng ating bansa. Ang aim kasi ng mga Duterte, mga kababayan, civil war. Civil war, mga kapatid, no? Civil war po ang aim ng mga Duterte. Gusto nilang guluhin, gusto nilang sirain, mga kababayan, ang imahe ng Marcos administration. 'Di ba? And ito, mga kababayan, ha, lahat ng nangyayari ngayon, mga kapatid, masusulat po ito sa history. 'Di ba? Masusulat ito sa history, mga kababayan. And pangit naman, mga kapatid, no, na pagdating ng araw, mariremember ng taong bayan si President Marcos na yung kanyang administrasyon gulo lamang ang naging dala nito noong siya ay nanunungkulan bilang presidente ng Pilipinas. Kaya napag-isip-isipan siguro ni President Marcos, matalino si Marcos, mga kababayan, ano? Imbes na sakyan niya
no? Imbis na nasakyan niya itong panggagaslight sa kanya ng mga Duterte, mga kabatid, ang ginawa ni President Marcos, no? Hindi niya pinansin. No? Hindi niya pinansin, hindi niya kinagat, mga kababayan. Kasi nga nakikita na ni BBM 'yan. Ito, pinapakagat lang ako ng mga lintik na to eh. Gusto lang talaga nilang patunayan sa taong bayan na walang kwenta yung aking administrasyon. Gusto lang talaga nilang sirain sa taong bayan, no, yung imahe ng aking administrasyon. Kaya ngayon, tinitrigger nila ako, no, para i-impeach, no, itong si Sara Duterte. Kasi once na in-impeach si Sara Duterte, mga kababayan, hindi natin maiiwasan talaga, mga kabatid, na magkakaroon ng civil war dito sa loob ng ating bansa. Dahil panigurado niyan, mga kababayan, no, itong mga DD shits, no, itong mga supporters ni Marcos, mga kabatid, talagang ni Duterte, sorry, no, itong mga supporters ni Duterte, mga kababayan, magre-react po talaga ito, mga kababayan. No, ang tinitingnan kasi ni President Marcos dito, mga kabatid, is yung ikabubuti, no, ng kanyang mga kababayan, mapasupporters ka man niya o hindi, no. Ang tinitingnan ni President BBM dito, mga kababayan, is ano ba ang magiging impact nito kung makikiisa ako dito sa impeachment laban kay Sara Duterte. Mas lalo lang gugulo yung sitwasyon, no? Kasi once na sabay, no, or makikisakay si BBM dito, mga kabatid, is parang finifeed na rin niya, mga kababayan, itong mga Duterte para sirain yung imahe ng kanyang administrasyon. Kaya si President Marcos, mga kabatid, no, mas pinili niya na idaan ito sa professional na pag-address, mga kababayan. So ito na nga, no, ang naging sagot ni President Marcos. Itigil nyo ang impeachment laban kay Sara Duterte. 'Di ba? And isa pa, mga kababayan, no, tama naman sabi ni President Marcos, pag na-impeach ba si Sara, gaganda ang buhay ng mga Pilipino? Hindi. No? Ganon pa rin. Walang magbabago. Kumbaga, kahit ma-impeach si Sara Duterte, mga kabatid, no, hindi pa rin basta-basta maibababa nito ang presyo ng bigas. Kumbaga, mga kababayan, kulang na lang sabihin ni President Marcos dito na irrelevant naman yan si Sara. 'Di ba? Irrelevant naman yan si Sara. Hayaan nyo siya dyan na magmukha siyang parang tanga, no, sa kakausig sa aking administrasyon. Kasi wala namang panama yan eh. 'Di ba? Panggulo lang yan. Panggulo lang yan si Sara. Huwag nyo nang pansinin. Huwag nyo nang bigyan ng oras yung mga impeachment na yan laban kay Sara Duterte. Di ba? Ganon ang mindset ng ating Pangulo, mga kababayan. Imbis na ituon nyo dyan yung oras nyo sa mga impeachment na yan, dito na lang tayo. No? Dito na lang tayo sa mga bagay na makakatulong sa ating bansa. Di ba? Ganon katalino si Marcos, mga kabatid. No? Ayaw bumaba ni President Marcos, mga kababayan, no, sa level ng mga Duterte. Tingnan nyo naman kasi, mga kabatid, no? Iba ang kinagisnan nila President Marcos. Hindi sila sanay, mga kababayan, sa bardagulan. 'Di ba? Ayaw nila ng bardagulan, mga kabatid. Mga prominenteng tao ito, no? Mga eleganteng tao ito. However, mga kababayan, itong mga Duterte, ugaling squatter. Oh. Ugaling squatter, mga kabatid. 'Di ba? 'Yon ang realidad, mga kababayan, kung bakit ayaw kagatin ni BBM yung patibong nitong mga Duterte. Kasi naiisip ni President Marcos, hindi tayo magkatulad, no? Hindi tayo magkalibel, no? Kayo ugaling squatter kayo. Ako, meron kaming pangalan na pinapangalagaan, no? Elegante kami, no? Prominenteng tao kami. Kayo, wala kayo. 'Di ba? Wala naman kami mapapala talaga pag pinansin namin kayo. Kaya sige, bahala kayo diyan, no? Gawin niyo ang lahat ng gusto niyo gawin. 'Di ba? Huwag lang kayong lumagpas, no? Huwag lang kayong lumagpas sa limitasyon. Anong limitasyon 'yun, mga kababayan? Siguro yung limitasyon ng mga kapatid, yan na ang tinatawag natin, no, na armadong pakikibaka laban sa gobyerno. 'Di ba? Kasi, mga kapatid, aminin man ito ni President Marcos o hindi, no? Na-anticipate na rin ni President BBM 'yan, no? Na once na dininay niya or ipinagkibit-balikat niya, mga kapatid, no? Hindi dininay, ipinagkibit-balikat niya
itong mga ginagawa ng mga Duterte ngayon, no, mas lalong mas lalong magiging mas malala pa, no, yung mga next steps na gagawin ng mga Duterte. And yun na nga mga kababayan, no, base sa aking naiintindihan mga kapatid, darating talaga sa punto mga kababayan na idadaan na talaga ng mga Duterte ito sa dahas. Diyan sila magaling mga kababayan, no? Diyan sila magaling mga kapatid. Inaasahan ko na yan na later on, no, after dito sa naging mensahe ni President Marcos, no, na hindi naman importante si Sara Duterte, hayaan yun siya dyan, no? Ang next move dito ng mga Duterte mga kapatid, idadaan na talaga ito sa dahas. 'Di ba? Kasi mga kababayan, gusto kasi ng mga Duterte i-trigger, no, itong si President Marcos na mag-declare ka ng martial law, Marcos. 'Di ba? Mag-declare ka ng martial law. 'Di ba? 'Yun ang gusto nila mga kapatid. Gusto nilang bumaba sa level nila si President BBM at patulan yung mga walang kwentang mga patutsyada nila laban sa administrasyon ni President Marcos mga kababayan. But unfortunately sa mga Duterte mga kapatid, no, hindi ko nakikita na bababa sa ganyang level mga kababayan itong si President BBM, no. Hindi ko nakikita si Marcos na bababa mga kapatid sa level nila Sara Duterte. 'Di ba? At least dito ngayon nakikita natin ang difference ng dalawang leader, no? Isang ugaling squatter at isang elegante. 'Di ba? Yan ganun lang 'yan mga kababayan. Kumbaga, itong naging sagot ni President Marcos mga kapatid, malaking sampal ito, no, sa mga Duterte, especially kay Sara Duterte mga kababayan, no? Kasi syempre pag narinig ni Sara to, ganun pala. 'Di ba? Wala pala talaga akong kwenta sa paningin mo, Mr. President. O di sige, dito tayo sa mas extreme, no? Baka sakaling bumaba ka na sa level namin. 'Di ba? Kasi yun naman talaga mga kapatid ang last option na pwedeng gawin ng mga Duterte. Ang no? Mas gawing extreme mga kababayan, yung kanilang yung kanilang panggugulo sa Marcos administration, and asahan natin yan mga kapatid na one of these days, no, mangyayari po yan. 'Di ba? Mangyayari yan mga kapatid. And I'm sure, no, may mga plano na si President Marcos diyan mga kababayan. Anyway, mga kapatid, ito lang naman, no, sinasabi ko lang naman sa inyo yung naiintindihan ko base dito sa naging sagot ni President Marcos mga kababayan dito nga sa mga ginagawang paninira, no, at panggugulo ng mga Duterte sa kanyang administrasyon, no. And ito guys, personal opinion ko lamang yan mga kapatid. Tuloy. Nang tanungin nga ang Pangulo kung dumating na sila sa point of no return ni Vice President Sara Duterte, ay hindi naman siya nagsabi na dumating na nga sila sa ganung punto. At yan mo ng ating update mula rito sa Lucena City, Quezon. Balik sa... So, ito mga kapatid, ayon dito sa balita, tinanong daw ng mga taga-media itong si President BBM. Ano to, Mr. President? Wala na bang tsansa na hindi na kayo magkakaayos nila Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte? Hindi nagbigay ng last word ang mahal na Pangulo mga kapatid. No, hindi siya nagbigay ng last word. Ibig sabihin mga kababayan, hindi dinidibdib ni President Marcos mga kapatid itong mga birada sa kanya ni Sara Duterte mga kababayan. 'Di ba? Kasi kung ito mga kababayan tinitake seriously ito ni President Marcos, di dapat mga kapatid nagbigay na siya ng kanyang last word nung tanungin siya dito. 'Di ba? No, wala na. There is no chance, no, na makikipag-reconcile yung aking administrasyon dito sa ating vice presidente. Walang ganung nangyari mga kababayan, no? Walang last word si PBBM. Ibig sabihin mga kapatid, para kay President Marcos, trabaho lang to. 'Di ba? Pwede mong gawin yung mga kritisismo mo laban sa aking administrasyon. Kahit sino ka pa, kahit vice presidente ka pa, open kami, no? Ito ay isang magandang challenge laban sa amin. 'Di ba? Basta wag ka lang lumagpas sa limit. 'Di ba? Parang ganoon 'yon. Kasi yes, totoo naman mga kapatid. Ibang usapan na kasi pag gumamit ka na ng dahas. Nakikita ko nga mga kababayan na papunta na diyan ang mga Duterte mga kapatid. Diyan pa lang natin makikita yung totoong magiging tawag dito,
take ng ating mahal na Pangulo, mga kapatid, pag dumating na nga sa punto na yan, itong mga Duterte, mga kababayan, nagagamitan na nila ng dahas ang administrasyon para lang mapatalsik si President Marcos. Pero as long na wala pang mga ganitong mga senaryo, mga kapatid, na ginagawa itong mga Duterte, kumbaga, kibit balikat si BBM sa mga ganyang tirada nila. No, maliban na lang siguro dun, mga kababayan, sa death threat na sinasabi nitong ni Sara Duterte. Of course, mga kapatid, no, kahit sino naman, no, kahit hindi ka pa presidente, basta once na mayroong mga ganyang binibitawan ng isang tao laban sa iyo, normal lang naman talaga na magiging defensive ka dahil buhay mo ang nakataya diyan, no. Pero overall, mga kababayan, para kay President Marcos, isang nonsense, no, na tao itong si Sara Duterte, mga kapatid. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na itong video na ito, mga kapatid. Kung nagustuhan nyo po ang ating content, huwag kalimutang mag-subscribe, no, and paki-like ang ating video. And maraming salamat pala, mga kababayan, sa ating 500,000 na subscribers na sumusuporta dito sa ating channel, mga kapatid. And naniniwala ako na kung hindi tama yung ating ginagawa dito, hindi tayo aabot sa ganyan kadaming mga subscribers, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo dahil kung wala kayo, mga kapatid, wala din ako dito ngayon, no, sa inyong harapan. No, hindi tayo gumagawa ng mga ganitong content. Patuloy lang tayo, mga kapatid, sa pagsuporta sa ating gobyerno. Kasi nga, mga kababayan, naniniwala ako, no, na kung meron mang mali ang mga Marcos, itong Marcos administration, mga kapatid, may batas naman, no, later on na magbibigay ng parusa sa kanila kung meron man talagang mga mali, no. After sa administration ni BBM, pwede namang balikan yan, no, pwede namang i-evaluate yan kung meron mang mga lapses. And nasa naman tayo, mga kababayan, nasa bansa naman tayo na, kumbaga, nasa democratic country tayo, mga kapatid, no. Malaya tayong gawin ang mga gusto natin, basta wag lang tayong lumabag sa batas, and malaya din tayong depensahan, no, yung ating mga sarili kung sa tingin natin, no, ito yung nararapat gawin, at kung sa tingin natin nasa tama po tayo, mga kababayan, no. Yun lang naman ang sa akin dito, na sana itong mga Duterte, antayin nyo na lang na matapos ang termino ni Marcos, 'di ba? And after that, diyan kayo mag-file. Yung mga sinasabi nyo, mga corruption whatsoever dyan yung i-file, no? Hindi yung sa kalagitnaan ng panunungkulan ni President Marcos, ganyan ang gagawin nyo. 'Di ba? Pangit yan, no? Dapat matauhan kayo. Kanya nga lang, ganid kayo, ganid kayo sa kapangyarihan. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Adios.